Isang magandang araw muli, Luboans. At ngayong araw nga po, ating itatampok sa ating special segment ng Lubo Tanglaw TV, ang bagong pagpapakilala sa bayan ng Lubo, ang hashtag I Love You. Dito gusto nating ipakita ang pagmamahal ng bawat mamamayan sa bayan ng Lubo. Anong ang mga dapat nating mahalin sa ating lugar at syempre, ang mga taong nagmamahal sa ating bayan. At sa ating pilot episode ngayong araw, mapalad po tayo dahil makakasama natin ang isa sa mga tunay na nagmamahal sa bayan ng Lubo. Walang iba kung hindi ang ating kaibigan at lagi tayong una, former Congressman Raneo E. Abu. Magandang araw po ang Abu. Magandang araw. So, yeah. Magandang araw, Mayora. Magandang araw sa ating mga taga-Lubo, sa ating mga minamahal na Lubuanyons. Mayora, Maraming salamat po. salamat din ng marami at ako ang iyong kinuha sa iyong pilot episode nitong Tanglaw TV at karangalan kong malaki yan. Nako po, same here. Maraming salamat din po. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa. Let's start the ball rolling. Ayan. Una po nating tanong syempre sa inyo is how are you, Kong? Kamusta na po? Ay, alam mo naman tayo, bilang public servant tulad mo, Mayora, wala tayong tigil. So, kung ano yung ginagawa mo pang araw-araw, yung ganun din ako at dapat malaman ng mga kasamahan natin sa Tagalubo. Alam yung public servant, paggising sa umaga, pangkaraniwan na sa atin. Kumusta na ikaw? Kumusta na ako? Pero tayo, kumusta na kaya ang ating cellphone dahil baka may tawag at minahingi ng tulong sa atin. Nako po. Yeah, ganyan tayo eh. Sabi mo. So, kung kukumustahin mo ako, narito lang ako, wala tayong tigil, bagamat hindi tayo nakaupo ngayon, wala pa rin tigil yung pagsisilbi natin sa ating mga kababayan. Naroon tayo sa tabi nila, naghahanap tayo na may ibigay sa kanila. Tama. Nako po. Sinabi mo pa. Talagang yun ang iniisip natin agad, Tunay yun. Sa public service tayo. So talagang hindi nawala, So kahit yun, ngayon ay private citizen kayo, so ibig sabihin talagang nandun pa rin sa dugo natin, Kung sino ang pwede nating tulungan, nasa na kaya ang ating mga gusto nating mga kamustahin, Ayun. Oo. So, tama po kayo dun, Kong. Ayan. So, at syempre po, gusto naming malaman, sa bayan ng Lubo, sa Lubo Tanglaw TV, aside sa kamusta na kayo, kamusta po ang inyong, nung dati po kayo naging congressman, ang alam ko marami po kayong batas na naipasa. Ano po yung mga sa tingin yung batas na nakatulong sa atin, sa bayan ng Lubo, at sa mga constituents natin? Alam mo, Mayora, sa tunay lang, nung natanggap kong imbitasyon mo at baka nga yan isa sa mga itanong mo, nung nag-browse ako ng mismong website ng Congress, ang dami talaga. Ang dami. At hindi naman tayo nagyayabang sa mga kasamahan natin sa mga taga rito sa Lubo at sa mga taga-ibang bayan. Hindi tayo nagyayabang, Mayora. Simula nung first term ko, 2013, ang unang-una agad na mahalaga na naigawa natin ay naihiwalay natin ang 2nd District sa Batangas City. Oh, kayo Yes. pala yun. Oo. Tayo ang during 13th Congress, 16th Congress, na kung saan ako nakaupo. Ako pa kasi noon ang congressman ng Batangas City. First term ko, hawak ko pa ang Batangas City. Ang dami. Yes. Ang dami mo. And we have 270 barangays. Oh my God. And the 270 barangays, doon ninahati kung ano yung nakalaan para sa distrito ng ibinibigay ng national government mula sa mga initiative ko. So, noong napakalas o nawala, na 275 barangays, nung nawala ang Batangas City at naging lone congressional district ang Batangas City, from 275, naging 170 na lang ang barangays ng 2nd District. Kaya mas lalong dumami yung naitulong natin sa mga tao. Mas madaling i-manage kumbaga. Yes, yes. Kasi mas At limited na siya. malaki ang pasasalamat ko kay Mayor Jorly, na ngayon ni Vice Mayor natin. Yes. Nung tinanong siya ng chairperson ng Committee on Local Government sa Senate,
na nagkataong Pangulo natin ngayon, si President Bongbong Marcos. Siya ang chairperson noon. Ang tinanong sa kanya ni Senator Marcos then, Mayor Jolie Manalo, saan po niyo gusto mapalagay ang Lubo? Sa 4th District? Sa Batangas City na magiging 5th District? Or mananatili kayo sa 2nd District? At nakakataba ng puso yung sagot ni Mayor Jolie. Sa 2nd District po, doon po uli kami. At kami po ay magandang samahan ni Congressman Rani Abu. Ayaw kayong iwanan. Oo. Pero sa ibang mga congressman, for sure, kasi pambarang lumayulong lubo eh. Oo, ang layo kasi. Oo. Lubo eh, no? Yun. Pero talagang ayaw humawalay sa inyo kasi maganda nga ang inyong samahan. Tunay yun. Pero ang maganda nga na at least limited na kasi sobrang laki ng Batangas. Yes. So, ang iba pa, during my first term, sa mga government employees, kasi noon, meron tayong bracket na 35,000, basta't lumampas ang 35,000, hindi ka na exempted sa income tax. So, principal author tayo sa Ways and Means na kung saan ako vice chairperson noon, naging inalis natin sa exemption, in-exempt natin, inalis natin na papatawan ng income tax, isasama sa income tax, yung bonuses natin, 13-month, Christmas bonuses, and other incentives na kakaiba sa karaniwang sinusweldo ng isang empleyado ng gobyerno, ginawa nating exempted dito sa paglalagay natin doon sa income tax return natin sa babayaran natin. Yes. Very important yan sa isang regular na employee. Yes. Dagdag na gastusin ng pamilya at dagdag na tulong din sa ating ekonomiya. Pag madami kasing pambilihin tao, tataas yung ekonomiya natin. Ganyan kasi yan eh. Yung cycle ng economics natin. Very smart thinking. Yes. So, ang galing. Ang dalawa agad ng nahit mo. Yes. At nung mga sumunod kong mga termino, second term ko, 17 Congress, at third term ko, 18 Congress. So, tayo ay principal author ng Malasakit Center. Nung tayo ay nakakatulong sa lahat. Yung tertiary, yung quality tertiary education natin, na kung saan libre ang lahat na nag-aaral sa lahat ng state universities and colleges, including yung mga fees, yung PE, yung computer fees, yung mga kung ano pa mga fees, libre yan sa lahat ng papasok sa state universities and colleges. So, principal author tayo diyan. Yung Malasakit Center, principal author tayo sa house diyan. Na pag pumasok tayo sa mga government hospitals na may mga lasakit centers, halos libre lahat, walang bayad. Yung universal healthcare, principal author tayo diyan. Parang hindi tayo matatapos sa dami niyo yung ginawa. Tunay. Masyadong marami. Kaya sabi ko, very important. Malaking impact. Yes. Kulang yan. Tayo rin ang tinatawag na father ng extension ng Philippine National Railways. During my first term, walang nakakaalam. And during my research, nakita ko, 2 years, mapapaso na, mawawala na ang prangkisa ng Philippine National Railways. Wala nang, yung life niya, matatapos na. So yung mga development, yung infra projects na magpapadali sa atin, buhay, convenience. Wala na. So, nag-file tayo ng bill na i-extend natin in 25 years yung life expectancy ng Philippine National Railways. And naipasa natin yan. Marami. Grabe. Kung i-discuss natin, magkukulang ang pa natin. Kailangan natin ng isang oras ng isang talk show. Yes, tama yun. Kasi sobrang mahalaga sa isang tao, no? At siyempre sa development ng isang country, paano magpa-prosper kung hindi talaga natin iisipin ng mga ganyan. Tama. Kaya ang next question ko, Kong, kasi ang dami mong naipasang batas, what inspires you to do this public service? Alam mo, ako, nagtapos ako ng elementary. Right after na magtapos ako, nagtrabaho na ako sa Cordero Ice Plant. Dahil naroon ang tatay ko. Parang utos-utusan lang dahil bawal na mabigyan ako talaga ng mabigat na trabaho. Ika nga masabi lang na napasok ko para magkaroon ako ng sweldo. At yun ang aking pinagmamatrikula. Simula nung first year high school ako hanggang sa nag-college ako, pinagtatrabahoan ko every summer. Every summer, nagtatrabaho ako sa Cordero Ice Plant. Nagyayelo ko diyan. Naglilinis ng bahay ng may-ari ng Cordero Ice Plant. Then, during my collegiate days, masyadong exposed ako sa labas, sa mga sari-saring
yung prinsipyong pinaglalaban ng mga kabataan dahil during that time masyadong malakas yung youth activism Kumbaga maaga kayong Yes. namulat sa buhay, no? Sa Yes. galaw ng mundo. Yes. No? Kasi maagang na pamukha sa'yo na kailangan mong magising, magtrabaho, mag-survive. At ang pinakamahigpit diyan na nangyari sa akin ay noon ako'y napasama sa isang grupo na katuwang ang PC noon, Philippine Constabulary na ngayon ay Philippine National Police, na lumalaban sa sa NPA, CPP, NPA, and DF. Pero hindi kami sa armed struggle. Doon kami sa semi-legal struggle na ginagawa nila. Yung sa NDF against NDF. At naniniwala kami sa diktum na hanggang ngayon dinadala ko. CPP, NPA, and DF is a good organization. Oh, okay. But to fight that good organization, we need a better organization. So we should create a better organization. And fully understand them. Yes. And kailangan din ng gobyerno para tumapat dito, ipakita at ipadama ng gobyerno na may puso silang nagmamahal sa tao. Na itong taong ito, aalis at hindi makukuha ng mga naririto sa CPP, MPA, and DF na ito. Hindi sila makukuha dahil ramdam nila may gobyernong kumakalinga at nasa tabi lamang nila. Kasi parang yun ang gusto nila, no? May point sila. Parang gusto ng point nila na dapat maramdaman nila na may malasakit din sa kanila. Yes. Hindi sila naiiwan. And nung panahong mga unang yon, kilala ang Lubo na maraming nadaan dito. Maraming naman. At natutuwa ako dahil through your concerted effort ni na Vice Jorly nung siya pa namumunot kayo, ang tao hindi na makuha ng kabila dahil nararamdaman na ng tao maging doon sa dulo ng bukid, sa dulo ng mga baryo ng Lubo, naririyang kayo. Na may gobyerno na, na may gobyerno, na may malasakit. yan. Naku. Sa lahat ng binanggit mo sa akin, siyempre bata ka pa, namulat ka na sa ganyang mga trabaho, how do you cope with stress? Parang how do you love yourself para to cope with stress? Ano nagagawa natin ng pag-relieve ng stress? Hindi ko pinapansin yung mga taong namumula sa akin. Hindi ko pinapansin yung mga taong nambaba sa akin. Hindi ko pinapansin yung mga taong tumitira sa akin. Dahil sa akin, inggit lang sila. Tama. May kainggitan kasi. Yes. Yes. Dahil yung puno na hitik sa bunga. Tama precisely. Maraming nagbabato. Precisely. Kung iintindihin ko sila, mawawala ako sa focus. Distraction lang sila. Ay, sorry sila. Magandang ginagawa ko kung sila naiingit sa akin, bahala sila. Kailangan ay magpa-beauty na lang natin. Naku po. Okay. Sige, so paano daw kayo bumabawi ng time ngayon sa iyong family? Since parang ang dami nating ginagawa sa ating buhay. At tulad nung nasabi sa akin nung in-interview ko diyan sa inyong tanglaw na I see to it na 8:30 ng umaga, makakasabay ko yung pamilya ko sa almusal. Then, alam mo, yung pamilya namin, yearly talaga lumalabas or nagbabakasyon. Twice a year. Si Doktora rin na ngayon, kakapanganak lang eh. Yes, so middle of the year at saka yung last month of the year, December or June or July, lumalabas kami. At magkakasama kami. So, pag naman ikaw nakuha ng ticket, mura agad pag meron ka ng plano, pag maaga Oo, so ganun. At higit sa lahat, ang nagpapaalis sa akin ng stress, siyempre, yung aking apo. Yung iyong apo. Ang sarap magka-apo. Oo. Cute na lang ng Doktora Reyna. Tunay. Pati si Doktora Reyna, ang cute na rin ngayon. Ay, cute ba yun? Ang cute. Ako po. Tumaba siya. Okay lang yun, parang ako din. Ganon din naman. Kasi syempre kapapanganak, understandable. Anyways, syempre kung hindi natatapos ng ating mga ganitong talakayan, ay kami ay nanguha din or nanghingi din ng mga questions sa ating mga sektor ng lipunan. So meron kami mga nakuhang questions. Umpisahan po natin ang tanong from PWD. Yes. Ayan. So meron po silang pinadala. Ito po, ano pa ang mga planong programa at proyekto para sa kanila or sa mga PWDs? Maganda tanong. Naalala ko tuloy yung isa kong principal author din ako ng batas natin yan. If I'm not mistaken, RA 11-22-8 na nagbibigay ng yung lahat ng PWDs ay kailangang automatic na member ng PhilHealth. Oh, that's nice. Principal author tayo na yun. At nung ako'y nakaupo na congressman,
alam mo, simula October, yung last quarter of the year, nagkakaroon ako ng Olympics sa lahat ng nasasakupan natin. Talaga? Yan, and including, hindi lang yung barangay officials, pati yung mga sectors na yan. At yung PWDs, alam ko, maraming mga talentado, maraming talented na, sumali kasi kaya talented na PWDs. Nagkakaroon ako ng mga contest sa kanila. Talaga? Oo. At yung huling ang contest Nagugulat kayo sa resulta kasi Yes. ang daming sumasali. yung mas creative ang mga yan sa tunay lang Wow. Yung alam mo, yung huli kong contest, yung gumawa sila ng parol, ay talaga, mula sa kung anong materyales, ang gaganda ng ginawa. Talaga? Nanalo nga, lubo Talaga? Yes, Wow. nanalo ay lubo. Nung panahon yun. Yun ang huli dahil nagkaroon na ng pandemic. Sige po. So marami pa tayong programa sa PWDs na talagang, Hindi sila maiiwanan. hindi maiiwanan yan. Hindi maiiwanan yan. Dahil alam natin, sila ayaw nila na ituring silang may kapansanan. Tama. Gusto nila normal ang pagtingin sa kanila. At yun ang pinupuntahan natin. Yes. Okay, so dito naman tayo sa questions na galing po sa ating grupo ng LGBT. So what specific initiatives or legislative measures do you plan to introduce or support to further advance the rights, karapatan, at welfare ng mga LGBT community? Yan talagang pinagsisigawan nila, lalong-lalo na dito sa LGBT community ng Lubo. Oo. Alam mo, bigla akong kinuha ko ang cellphone ko dahil, alam mo, Mayor, nung panahong ayon, ako ay co-author ni former Speaker Bebo Talvres. And he filed a bill noong 17th Congress, 2016. Yung tinatawag nating civil unions. Illegalize yung civil unions. Pagpapakasal. Hindi. Wala yung sacrament of marriage. Okay. Kundi Yung pagsasama. pagsasama nila, nakikilalanin ng Registry of Deeds ng government natin. Kahit dito sa Pilipinas. Na alam mo, yung kasi parang kaya ang ating mga parang yun LGBT tulad nung i-final ni Congressman Edsel Lagman, yung property rights, yun ang pagtutuunan natin. Dahil may nagsasama kasi na same sex. Nagsasama sila na pareho silang nagpupundar sa buhay nila. Paano pag nawala yun? Ano yung walang legal property rights o ownership yung bawat isa? So, pag ikaw ay nagpa-register na kayo ay nagsasama, may civil union kayo na tinatawag natin, nagsasama kayo, so may legal na pagsasama kayo, naka-register dun sa registry ng munisipyo. So, meron na kayong yung tamang paghahati ng mga properties ninyo. At may karapatan na. Sa iniwanan ng iyong partner. Yes. So, patuloy natin gagawin yon. Dahil alam natin na ang dami na kasi na nagsasama diyan na nagkakagulo, namamatay ang isa, pero pareho naman pinagpundaran nila, hindi nila alam kung anong gagawin. So baka kinuha ng siyempre kapamilya or whatever, di naman natin sinisiraan. Pero tama nga yun, pag pareho nilang pinagsikapan yung bagay niya. Okay, sige. Ang next po natin ay galing po sa ating mga women's organization. Ang tawag po namin dito sa aming women's org ay Kasama Ka, kababaihan sama-sama sa kaunlaran. Ayan. So ang tanong po nila, bilang isang Ginoo na may kakayahang tumulong sa mga kababaihan, ano po ang inyong palagay ang maaari po ninyong maipaabot na tulong bukod sa livelihood programs? Bukod sa livelihood programs, dahil alam natin, marami na tayo. Alam mo, very active ako nung ako'y deputy speaker, ay very active ako lalo sa Committee on Women's and Population, ganon, sa Congress sa amin. Kasama ko diyan si now Senator Pia Cayetano, noon Deputy Speaker din, and Congresswoman Sola Ragones. Kung saan kami napunta na bansa at aming tinitinan ang kalagayan ng mga OFW, lalo na yung mga kababaihan. At doon ko nakita, maraming problema ang kababaihan natin. Ang pinakamalaking problema nila, which sorry po sa simbahang Katoliko, pero hindi ako pro-divorce. Pero nakita namin doon na misinterpret nila ako noon na marami kasi na nag-a-abroad na mga babae. Pero yung asawa nilang lalaki narito sa Pilipinas.
marami doon nagpapadala, pero sa iba pala ginagastos ng mga lalaki. Nauubos yung kanilang... Biktima ng Yes. pag-ibig. Hindi ngayon sila magkahiwalay. Okay. Hindi, ang Pero may dami divorce- problema. may divorce law na Yes. ngayon. Hindi pa rin. Wala pa. Wala pa naman yun. Hindi pa batas yun eh. Pasado pa lang yun sa House of Representatives. Dahil bicameral tayo, so dadaan pa yan sa House of the Senate. Okay. Then, kung pareho sila ng wala ng bicameral yan, diretso sa presidente. Oo. Tsaka mabatas pag pinirmahan. Yes, yes. At meron din doon ng mga OFW natin mga babae. Pinupuro ko babae ha. Yes. Dahil laging yan ang biktima. Laging yan ang biktima. May mga babae doon na nagpapakasal, like sa Japan, nung kami nagpunta, nagkasawa ng Japanese. Nagkahiwalay sila. Divorce sila doon, dahil may divorce sa Japan, pero hindi kinikilala sa Pilipinas. So pagdating dito sa Pilipinas, hindi pa sila divorce. Hindi makapagpakasal. Kailangan i-file nila dito. Yan. So, ginagawa namin ng paraan na mapadali yung proseso, maging kung ganito kakapal ang kailangan dokumento, kailangan panipisin natin. So, yun ang mga gagawin natin pag upuli natin at yun ay ating tatapusin. Kaya nga. Kasi syempre, ako ay parte sa grupo ng mga kababaihan. Yes. So, mapapadali yung mga ganyan, matters of the court. Yun naman and mga, relationship. yes. Naku. Tayo naman dito sa Pilipinas, may bawsin na tayo para sa mga violence against women and children. So, Dadagdagan lang natin. yes, no? yes. Tama po kayo. Sige. Ang next naman natin ay sa mga ating mga lolo at lola. Yeah. Senior citizen. Yan, napakahalagang miyembro ng society. Kung kayo po ay papalarin na maging congressman po ulit, ano po ang proyekto ang inyong gagawin para sa kapakinabangan ng mga senior citizens sa bayan ng Lubo at buong 2nd District ng Batangas? Empowered sila. Empowered sila. Marami kasi yung mga senior citizen na kahit beyond 60, 65 years, may kakayanan pa rin. Kaya pa, magtrabaho. Kaya pa magtrabaho. Hindi nahalata ang senior ngayon. Oo. Sorry sa term na gagamitin ko. Pag wala silang magawa, nag-uulagain. So, dito sa Batangas. Sorry doon sa term na yon. Pero alam na yung mga Batanggenyo. Pero pag binigyan mo sila ng kapakinabangan na magagawa at gustong-gusto naman yan, alam ko, yung mga pangunahing mamamayan natin, tawag natin senior citizen, pangunahing, alam nila, marami pa silang magagawa sa pamayanan natin. Yes. Marami pa silang magagawa Age is just a sa sarili nila, sa pamilya nila. Yes, tama ka. Tama. Age is just a number. Pero dahil nga ng restriction ng batas na dahil sila senior citizen, wala silang magawa. Parang na-stop Yes. agad. Kaya sabi ko nga, i-empowered natin sila. Marami tayong magagawa para sa kanila. At mas maganda pa ang magagawa at may ibigay nilang panuto. I don't know if you know what's the term, panuto. Yung ibig sabihin ko yung, hindi ko rin makuha yung kung ano yung panuto eh. Masyadong malalim na Tagalog yun eh. Okay. Yung gustong gawin? Oo, yung ika nga yung direksyon. May ibigay sa mga kabataan. Dahil pangunahing mamamayan sila eh. Tama. I-guide natin sila, tutulungan natin sila. Silang mag-guide sa atin. Mas marami silang alam sa atin eh. Ang hindi lang, ang problema lang, hindi natin na-utilize. Dahil bibigyan natin ng equal restrictions. Continued support and opportunity. Okay, sige. Ang next po natin ay galing naman sa kabataan. Yan. Sa mga SK natin. Bukod sa larong basketball. Ako, ito yung hilig ni Kong Abo. Ano pang ibang laro ang nais mong bigyan ng pansin para sa mga kabataan daw? So gusto ka lang nilang mag-explore sa ibang mga laro. No, hindi laro. Ano? Kung akong tatanungin, Yes po. hindi laro. Maging creative sila sa kung ano yung magiging kapakinabangan nila sa komunidad nila. Tama po kayo to. Maging creative sila. Huwag lang laro o ang dapat gawin. Nung naging isa sa co-author tayo, diyan sa panibagong SK na batas natin, nilagyan natin na hindi lang laro dapat ang alam nila. At yung dapat yung National Youth Commission nakaalalay lagi sa kanila. Sa kung ano yung maging creative sila sa anuman development programs na dapat gawin nila sa bayan nila. At kailangan din, tulad din ng sinabi ko natin sa senior citizen mayor. At kung yun sa inyo, at alam kong marami kayong magagawa, at alam kong
visionary kayo, talagang kayo forward-looking. I-utilize din natin sila sa anumang developmental programs na magagawa Huwag natin. nakakahon sa sports. Yes. Parang Gumawa tayo. I-push sila, Yes. i-motivate to do more. Yes. Mag-isip sila ng out from the box na mga programs na makakainganyo sa mga kabataan. And wag lamang sa mismong members ng Sangguniang Kabataan sila naroroon. Ilabas pa nila. I-include na lahat ng kabataan sa Oo. barangay. Alam mo, yung pagmamahal ng tao sa isang programa, nag-uugat sa involvement. Kung i-involve mo sila, na sila'y pinapawisan, sila'y may puhunan dito, mamahalin nila yan. Napakaganda. Nama po kayo doon kasi gano'n naman talaga dapat ang ating thinking po. Okay, may final question na daw tayo. With all your achievements, naku, ang dami mong achievements kung sa mga batas pa lahat yung binanggit mo ngayon, ano pa po ang pangarap ng isang Congressman Roneo Abu? Maging self-reliant ang mga taong namumuhay dito sa atin. Dumating ang panahon, dumating ang panahon na ang tao ay hindi aasa sa gobyerno. Na ang tao ay hindi aabusuhin ng mga nasa pwesto sa gobyerno na pag naghihirap ay aaruhan ng pera. Dumating tayo sa panahon na pag ang taong nakapwesto sa gobyerno ay mga araw ng pera, sa tao yan sasabihin nila, hindi na. Natulungan na kami ni Mayor na mabago ang buhay namin. Natulungan na kami ni Congressman na mabago ang buhay namin. Natulungan na kami ni Governor na mabago ang buhay namin. Kaya namin tumindig sa sariling paa dahil kami ngayon ang nagpapayaman sa sarili namin mula sa programang ibinigay nila. Yun ang pangarap ko. Wow, parang gusto kong pumalakpak. Oh my God, as in. No? Dahil alam mo, nangyayari. I can relate ko. Nalulungkot ako sa nangyayari sa atin. Dahil yung mga tao sa ating dapa at salat sa pananalapi, Yung mga nangangailangan talaga. inaabuso ng mga tao. Inaaruhan ng pera, sinisilaw ng pera, na pag hindi ka sumama sa amin, hindi kita bibigyan nito. Pero panandalian. Panandalian lang. Panandalian. 1 days, 2 days, Hindi ubo maging yun. self-reliant. Oo. Walang sustainability. Kaya Mayor, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil yung ating mga programang nahihingi, kahit ako hindi nakapwesto, nakakahingi tayo sa labas, sa mga kaibigan natin, ng mga programang pangkabuhayan. Naririyan ka at natutuwa ko at ang bayan ng Lubong may pinakamaraming nakakapagbigay sa amin ng mga taong bibigyan ng kabuhayan. Sustainable livelihood program. At diyan sa mga Thank you for that. At diyan sa pagbibigay natin ng pangkabuhayan na yan, diyan natin itinuturo ang tao na yung karangalan natin yan, yung dangal natin yan, yan ang itinatayo natin sa inyo. Pinayayaman namin, datating ang panahon, hindi tayo aasa sa gobyerno. Dahil kayo mismo ang taong masipag na magpapayaman sa inyong sarili. Oh my God. I love your answer. So, oh my God, palakpakan po natin si Kong Abu. Thank you. Naku po, with that, naku po, maraming salamat. Kami po ay magpapasalamat sa inyo. Na-enlighten. Masaya ako nagpapasalamat dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na narito, na masabi ko kung ano yung ang kulang kasi sa akin hindi ako nakakapagsalita ng ganito sa mga tao Oo. Kaya mas malaki ang tama na yun sa akin, and very appreciative ako sa inyong pang-iimbita sa akin, Mayor. Talaga po, anytime po. At gustong-gusto ko din naman malaman ng kababayan ko kung ang nasa puso at isipan ng isang Kong Abu na talagang tinuturing talaga namin na kaibigan. As a person. Kapamilya tayo dahil Kapamilya. hindi ka pa nakaupo. Ang husband mo hindi pa rin nakaupo, tayo na lagi ang magkakasama. Ako po. As in, wala pa akong idea sa politics. Ako'y sasama lang sa aking asawa. Kamiting na po si Kong Abu. Kung anong para sa bayan ng Lubong. Kung paano gaganda at paano yayaman ng mga tao dito sa Lubong. Kaya nga po. So, anytime po, sana maulit natin ng ganitong klaseng diskusyon. No? Yes. Pagbibigay, kaliwanagan at pagsasabi ng mga nilalaman ng ating puso sa mga itong klaseng, talk show or kwentuhan. Maraming salamat po muli sa iyong precious time. Kulang ang oras. Kulang nga kasi limited lang. 10 minutes pero hindi ko lang alam para umabot na yan. Sana. 20 minutes pero maraming salamat na sinamahan nyo kami sa aming pilot episode pa naman ito. Sana naman yung PIO mo, huwag maggipit. Kaya nga, masyado yata may sa oras. No,
sa aming pilot episode ng hashtag I Love You. And speaking of which, sa aming pilot episode, bago po kami magpaalam sa inyo, nais po namin ipakita ang proposed designs ng I Love You merchandise na plano po nating ilabas sa publiko para mas maipakita pa natin ang pagmamahal sa bayan ng Lobo. Ayun, so ipa-flash natin. Makikita po sa screen ang mugs. Ayan, meron po tayong mugs, may cups, may t-shirt na suot ko po ngayon, pero maglalabas pa po kami ng ibang designs. Bag tags, tote bags, ayan, tumblers, button, pins, at marami pa pong iba. Ayan, so, and of course, meron po kaming ibibigay sa inyo. Wow! ng I Love You. Ayan, nandito na po kami parang paper bag. Pero Thank you, thank you, thank sa you. mga susunod na panahon na araw pala araw. Ang ganda ng inyong lahat narito na. Yes, lahat po ng mga pwede niyong makita at maranasan sa bayan, Sa bayan ng namin. Lobo. Andyan na po. So talagang pinupush po namin ang turismo kasi wala naman po ibang patutunguhan ng bayan ng Lobo kundi agri-ecotourism. Salamat ng marami. Ano po? Yan po ang talaga kung bakit mahal kong bayan ng Lobo eh. Talaga? Yung kalikasan dito. Yes, love talaga. yung our likas na nature. yaman. At may isa pa kaming, at may isa pa kayong aabangan ngayong July. Ito po ang ating June issue ng Lubot ng Lao, na kung saan si Kong Abu po, no, ang ating front cover. Or Mayor, yes. may galit lang yata sa akin ng gumawa na yan. Ang pangit ko diyan. Kaya nga, Oo, ito po. Ayun, so, andito po, Kong Abu at ang Batangas Una. Ayan, tagline na tampok natin. Bakit nga hindi inedit? Ano? Oo. Dapat wala nang link. Oo. Pwede naman yung tawag doon, photoshoot ba? Photoshop. Oo. Ano po, so andito Marami po. nga diyan mga nasa tarpaulin eh. Ayan, Kagaganda eh, hindi naman diba? tunay na maganda. So marami po kami mga in-include dito na mga manggagandang shot na hindi din po inedit. At yung mga paglalaro nyo ng basketball. So marami po kwento. Ito po ay makukuha at pagkakaroon po kayo ng copy. Actually, ipapamigay po namin ito sa buong bayan ng Lobo. At Salamat. sa mga kasamahan kong mayor sa LMP, bibigyan ko rin sila at sa probinsya. Yung mga kaibigan natin, Yes. sina Mayor Cindy. Yes po, ibibigyan namin, no? So, yan po, no? So, abangan nyo po, no? Ito ay libre lang naman makukuha ko. Ano po? So, muli, maraming salamat po sa lahat ng nanood at kay Kong Abu, sa team, no? Na nagsipag na mag-antay at yun, binigyan kami ng oras talaga. Maraming Salamat din marami, Mayor. Muli po, maraming salamat Kong. Ang hashtag po ng Lobo, I love you. I love you, Kong. I love you. Yes. Yan. At mapapanood nyo rin po itong ating I love you interview with former Congressman Reneo Abo sa aking YouTube channel, no? Ang Mayor Lota Manalo Official or Lobo Aking Mahal. So please follow, like, and subscribe para sa inyong viewing experience. So wag po kayong bibitiw, muli po babalik ang Lubok Tanglaw TV Live, makalipas lang ang ilang paalala.